So ngayon ho, mga kababayan, nako, o nasa na ba tayo? Mukhang magse-celebrate si Sara Duterte ngayon. Bakit to? Kasi nga, hindi lang natuloy itong pagbasa. Yung pagbasa, malamang ang gagawin ho niya, hihintayin na bumalik from Congress papunta ho sa Senado. No? Tapos saka itutuloy yung pagbasa. Ganyan lang naman ho yun eh. Kasi nga nakagawa sila ng paraan kung paano maaantala. Diba? Kung paano maaantala. So imbis na ngayong araw dapat babasahin yung article of impeachment, nagawa nila ng paraan. Pero babasahin pa din po ito. No? Kumbaga, yung pagdiriwang ng mga DDS ngayon, pansamantala lang ho. Sabi dito, pagbasa ng article of impeachment ni BP Sara, kanselado na ngayong araw. Cancel lang. Lagot ang 18, siguradong booking sila. Sabi ni, sino ba nagsabi niyan? Lito Martinez. Kanselado. Kanselado. Pagbasa ng article of impeachment ni BP Sara, kanselado na ngayon. Wala nang matutuloy na presentasyon sa pagbasa ng article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa kumpirmasyon ng liham ni Senate President Escudero sa Kamara. Sa kopya ng liham nitong Miyerkules, Hunyo 11, isinaad niya kay House Speaker Romualdez na cancel. Cancel lang. Cancel. No? Hindi yung hindi matutuloy. Nakanselado na ang nakatakdang reading of article of impeachment ngayon, no? Ni BP Sara ngayong araw lang, in view of referral earlier today to the verified impeachment complaint against Sara Duterte sitting as an impeachment court and with an issuance of writ of summon to the Vice President. The putative presentation of the article of impeachment, which was scheduled June 11, 2025, has been rendered moot and thereby cancel. Cancel lang. No? Matatandaan ito. Wala na si Bon? Wala na? Si Bon? No. Kaya ayoko kong sasagot sa kanila, mga kababayan. Kapag ka nababara, wala, umaalis na. Sayang tuloy yung views ni Bon. Sayang tuloy yung views ni Bon, oh. Nawawala, hindi na sumasagot, tumatahimik na, natatamemi na ho. Matatandaan ito na ang ikalawang beses na ipinagpaliban ni Escudero ang pagbasa ng impeachment ni BP Sara mula sa naging original na plano noong June 2 at inilipat ng Hunyo. Ang galing, no? Ng Senado ho natin, mga kababayan. Kaya hindi ho natin masisisi ang sambayan ng Pilipino na ang sigaw ho nila, mga bossing, buwagin yung Senado. Nadadamay yung mahuhusay, magagaling ng mga senador dahil sa kakupalan ng ibang mga senador natin. Kasi nga may kinatatakutan. Samantalang, nitong Miyerkules nang makumpirmang naihatid na rin ng Senado sa tanggapan ng Office of the Vice President ang summon para kay Sara Duterte sa pagtugon ng nakabinbin na impeachment. Nasa may kaduktong pa ba ito? Yun na yun. Yun na yun. So ngayon ho, mga bossing, nasa Kongreso na yung article of impeachment. Di po ba, mga kababayan? Nandoon na po sa Congress. Ngayon ho, kasi, miski naman ho tayo, pati po yung ating mga congressman. Di ba? Miski po yung ating mga congressman, parang hindi naman nawawala ng pag-asa. Pero dahil po sa ipinapakita na pagiging bias ng Senado, napapasabi na lang sila, naku po, mukhang mahihirapan tayo dito kasi magkakakampi sila, nagkakampi-kampihan sila para hindi malitis yung di umanong nagnakaw ng pera ng bayan. No? Tapos may kapalpan ng muka si Bato de la Rosa na sabihin ho sa atin, may bias talaga dito. May bias na mangyayari talaga dito. Ibig sabihin lang ho nun, na kahit na napakatindi ng inyong ebidensya, napakatindi nung mga witness, kahit mahina pa
ang depensa ng kampo ni Sara Duterte. Dahil kami ay maka-Duterte, yung sinasabi nga ni Robin Padilla, no? Nakakalimutan na ho nila na sa bayan sila nagtatrabaho, sa Pilipino sila nagtatrabaho. Kahit sunugin daw po siya, Duterte ang amoy niya. Nakakahiya sa tatay mo, Robin Padilla. Nakakahiya doon sa mga magulang mo. 'Di ba? Sila ang nagpanganak sa iyo tapos susunugin ka, amoy Duterte ka. Yung mga may sinasabi at binibitawan po nilang salita, mga kababayan, yun po ang patunay na bias sila, na kahit napakabigat ng ebidensya, kahit yung ebidensya na yan, talagang mapatunayan na ninakaw yung pera, kami ang huhusga at ia-acquit namin si Sara Duterte. Kaya po, ayan na lang po ang yan na lang po ang naging hakbang ng Kongreso. Pagbabalik ng article of impeachment sa Kamara, pinabasbasan na ng holy water. Ito nga ho yung sinasabi ko doon sa mga DDS no? Lalo na yung mga Katoliko. Biruin nyo, simbahan nating mga Katoliko, no? Mga pinapanampalatayaan natin, mga kababayan, sumusuporta na marinig yung impeachment, no? Na maging patas sila sa pagdinig kasi nga pagnanakaw sa kaban ng bayan ang pag-uusapan dito. At ako naniniwala na ito ang number 1 problema ng bayang Pilipinas. Ano yung pinagsasasabi ng mga DDS na unahin ang problema ng bayan? Ito ang problema ng bayan. Pagnanakaw sa kaban ng bayan, di umano. Kaya, yung mga pera natin na pondo sana makatutulong sa pag-angat ng bayan natin, mapunta sa dapat napuntahan, hindi, nawawala. No, bulto-bultong pera, milyon-milyong pera, bilyon-bilyong pera ang nawawala. Kaya hindi makaahon-ahon ang bayan natin. Di ba? Kaya mapapaganito na lang po. Tingnan nyo yung simbahang Katoliko. Tapos baka mamaya, simba kayo na simba. Simba ako sa linggo. No? Makikinig ako kay Father. Pagka, siyempre ho, mga kababayan, hindi po maiiwasan na simbahang Katoliko na magkaroon ng seremonya o magkaroon ng homily patungkol dyan.